Good morning guys. Kasabong Luzon, Visayas, Mindanao, lalo na sa inyo aking mga followers, aking mga viewers, aking subscribers dito sa aking channel YouTube Kalyapas TV. Sa mga ganito ngayon magbigay ng tips sa inyong mga baguhan pa lang nagpapalahik ng manok tungkol sa kaalaman ko kung paano natin pipiliin ang ating ginagamit na materialis, babae man yan o lalaki, na ating pagparis-parisin nga hindi tayo lugi sa ating ginagastos, hindi tayo panay bili-bili ng antibiotic gamot sa mga sakit-sakit sa ating malaga. Bago ko yan ipagpatuloy, ipapaliwanag sa inyo kasabong pakila ko sa inyo, ito na siya yung bago kong palahi na mga kulay white puti, stag na. Ang bilis lang nila nitong nagsiglakihang magkapatid kasi hindi ito sila nakaranas o sipon man lang kahit isang beses mula pagkasisiw nila. Kasi ang pagpili ko sa ginagamit kong materialis, ang ina nito at saka ama, iyan ang pinagparis ko nga hindi sila nakaranas din sakit-sakit mula pagkasisiw nila. Kaya ang resulta din sa nagiging anak nila, itong mga puti ko, hindi rin sila sakitin. Kasi nakuha nila sa kanilang amag-ina nga hindi mga sakitin, healthy maglaki. Ganyan ang tamang proseso sa pagpili para sa mga mabaguhan pa lang. Kasi kung ang mga alaga nating mga sisiw, kung ang nagiging ama niyan o ina nila nakaranas ng mga sakit-sakit, ganon din ang maranasan nila, karamihan. Kung mayroon man yang hindi makaranas ng sakit-sakit, ilan-ilan lang, pero karamihan makaranas talaga yan din. O anong naranasang sipon, anong sakit sa ilang ina o ama, makukuha din nila yan, namamana nila yan. Kaya ang pinaka-importante para sa mga mabaguhan pa lang, lagi kong ina-advise sa inyo na piliin nyo ang gagamitin yung materialis nga mula pagkasisiw, hindi yan nagkasakit-sakit, pati ang lalaki ganun din hindi nakaranas ng sakit-sakit. Kasi ako, ang proseso ko ngayon dito sa mga sarili kong palahi, ang mga babae sisiw pa lang, pinagmasdan ko na, ni-monitor ko yan araw-araw kung alin sa kanila na magkapatid na mga babae ang hindi nakaranas ng sipon o ano man yung mga sakit-sakit na maglaki. Yan ang ipagpatuloy ko nga palakihin, gagamitin kong pang materialis. Yan ang ginagawa ko mismo. Kasi dito sa pagpapalahig manok, luging-lugi din tayo kapag ang ating gagamiting materialis, kahit ano pa yan ka-quality, kapag nakaranas ng mga sakit-sakit, mahina ang mga resistensya. Tapos kung gagamitin mo yung pagpalahi, kung lalaki man yan, makukuha din sa nagiging mga anak niya, may lumalabas din mga sakitin. Kaya ang pinakamaganda talaga dito sa pagpapalahig manok, parang hindi tayo lugi sa ating ginagastos, piliin natin ang babae lalaki na naglaking healthy, na hindi sakitin, para ang mga resulta sa magiging anak nila ganun din makukuha sa kanila na healthy na healthy. Yan lang naman ang pinaka-importante sa pagpili sa gagamitin nating pangpalahi at saka babae. At saka piliin din natin ang maganda talagang performance record sa kalinyada sa manok. Yan din ang pinaka number 1 performance linyada sa manok kung mamanukin natin. Bago natin padamihin, alam na natin, kabisado na natin na itong linyada na ito maganda ang kinalabasan sa nagiging mga anak nito, ang mga linyada, ang mga record. Yan ang pinaka-importante. Kasi kung mag-out, magbinta man tayo, ang mga lahi na yan, kung pinanalo ang mga laro sa nakakuha sa atin, binabalik-balikan yan, kumikita tayo kahit kunti man lang dito sa pagmamanok. Dito sa pagmamanok, alam niyo ba, para sa mabaguhan pa lang, ito marangal na hanap buhay. Kunting pagkikitaan natin ito, gawin natin kunting business ang pagmamanok. Basta piliin lang natin ang mahusay, maayos, maganda performance sa linyada. Ulitin ko, ang gagamitin natin pang materialis na padamihin natin yung hindi nagkasakit-sakit, nakaranas ng sakit-sakit mula pagkasisiw. Yan ang pinaka-importante sa pagmamanok.
Kaya gumagawa ako ng content video para maibahagi ko sa inyong mabaguhan pa lang ang aking kunting kaalaman sa pagmamanok. Kasi naranasan ko na kasi dati sa pagmamanok ko na basta quality na inahin, kahit nakaranas ng matinding mga sakit-sakit, gitsagaan ko lang yan, ginagamit ko pa rin hanggang ang nagiging mga anak sakitin. Doon ako nagkalugi-lugi kasi bawat pa-incubate ko, pagdating ng 2 months, doon na nagsimula, mamaga ang mata, madaling tamaan ng sakit-sakit, sipon, o ano-ano pa namang sakit na dapat sa kanila. Dahil nanggagaling nga sa ginagamit ko materialis na nagaling sa mga sakit-sakit. Kaya hindi ko na ngayon inulit yon. Kaya dito na ako ngayon pumipili kung magpili man ako ng pangmaterialis na babae o lalaki, siguraduhin ko nga nasubaybayan ko nga mula pagkasisiyo hindi sila nagkasakit-sakit. Yan ang ginagawa ko ngayon sa pagpalay ko ng manok. Kaya nakabawi ako, hindi na ako ngayon logi, kumikita na akong kunti sa aking pagmanok kahit papaano, kasi hindi na mga sakitin, hindi na ako panay bili-bili ng antibiotic, gamot sa sipon, kasi hindi na basta-basta magkasakit-sakit ang kumalagang manok, hindi na basta-basta dapuan ng sipon, kasi healthy naglaki, malakas ang resistensya kasi hindi sila linyada sakitin. Yan lang, sana mayroon kayong kunting makulot na ito ng mabaguhan ko lang sa mga ganito. Ngayon, hanggang dito na ako dahil lumalakas naman uli ako yan. Maraming salamat ulit sa pag-support nyo, sa pagsubaybay sa aking mga ginawa ng content video tungkol sa pagmamako, pag-alaga. Pasensyahan nyo rin ako kanina, medyo nagugulat ako, okay lang. Kasi kailan napaliwanan ko naman sa inyo kung ano ang tamang proseso sa pagpili